a safe space for animals. That's what our guest from Cavite is advocating through her animal shelter, the Cat House. The house may say cats, but the shelter is open to all animals, even carabaos and goats. Now joining us live via Zoom is Arisa Dunca, the owner of the Cat House. Hi Arisa, it's a beautiful day. Hi, good morning po. Good morning po sa lahat. Arisa, like I said, you are living my dream. But what I want to know is what kind of animals, what's that total count? So I think you have around 183 cats and 22 dogs, if I'm not mistaken, unless that has changed since. Give me the list of your animals and how many you have. Ayun po. Currently, we have 224 cats, Oh my 32 dogs, 4 pigs, 21 goats, 1 horse, 1 carabao, 1 turtle, and yesterday po kasi may na-rescue na 2 duck. So, ayun po lahat. Oh my Oh gosh, my I'm goodness. obsessed. I want to be standing in the center of that room surrounded by all those cats. I wanna cuddle all love of them. cats. Oh my goodness. What made you decide to set up an animal shelter, Ariza? So hindi lang cats, no? Pati dogs, meron pang turtle. Yeah, what made you decide to, open a shelter like this? Last 6 years ago po, gusto ko lang i-share yung mga rescue stories ng mga alaga namin. And cats and dogs lang po noon. And then last year kasi, may mga farm animals kasi na ibebenta and i-slaughter. So, awang-awa kami dun sa kalagayan nila. Kaya, humingi kami ng tulong dun sa social media page namin. Baka may tumulong sa amin para ma-save sila. And na-save naman po lahat kasama nga yung isang horse. So nagkaroon tuloy kami ng farm animal. So hindi lang cats and dogs. Arisa, may pangalan ba lahat ng kabayo, mga isa. cats and dogs mo at yung na-name ba lahat ng mga animals na na-rescue nyo? Yes po, sir. Oo, Mahalaga dapat na may may pangalan names. sila kasi parang tayo, no? Actually, dun sa record nila, meron silang real name and nickname. Parang Wait, tao how do you sila. remember all of them? Do you have like a naming convention like Monique from Manila or Anne from, I don't know, QC. from somewhere? Ginagawa mo bang PBB yung animal shelter mo? Again, sir? Ginagawa mo bang parang PBB yung animal shelter mo sa naming convention nila? Kalimitan po yung names nila, derive kung sang location sila. Ayun. Oo, Ito, yeah. halimbawa po yung aso, galing kasi siyang Padre Burgos Avenue, so PB. So, Oh, cute. so Pulag, kasi po Mount Pulag na siya na rescue. Kalimitan ko, lang Yeah. din yung isip na link sa kanila. Mhm. Okay, so balikan muna natin yung fact that ang dami talaga. Okay, I can't imagine kung ano yung day-to-day mo. Day-to-day nyo dyan sa cat house. Could you describe it to us? Ano yung typical day of Ariza sa cat house? Actually, kung iisipin niyo yung dami, magulo actually. Magulo, nakakapagod. So, kailangan talaga 24/7 po yung paglilinis, yung pag-aasikaso sa lahat. Kasi yung mga rescues po namin, kalimitan sila yung mga dying na sakali, kaya may kapansanan or may health condition. So kailangan po at maghapon, magdamag, may bantay sila. Kaya po nakakapagod talaga kasi may full-time job din ako. So hindi ka agad kakatulog after nun. So maglilinis ka pa and kalimitan po kulang sa pahinga, kulang sa tulog. Yeah, and besides all of that, Arisa, like I said, this is one of my dreams, but one of the biggest challenges in having all these animals is where to get the money. So how do you fund treating and feeding all these animals? Currently, I'm working 2 jobs kasi hindi po kasya yung sahod dun sa full-time job. So, 2021 nag-start ako. Kumuha pa ng part-time kasi nag-aaral din yung anak ko. And sa social media po kasi kapag mukhang kawawa po yung hayop, meron namang tutulong. Pero once na na-rescue na yun at maayos na yung kalagayan, bihirang-bihira ka na makakuha ng donation. So, kailangan kahit pagod ka, may sakit ka, kailangan magtatrabaho ka talaga para sa kanila. Parang anak mo rin kapag nagkakasakit. Right. So typically in a month, magkano yung bill mo? Sa kabuuan po, kasama yung farm animals, kasama yung food and medical care, aabot ng sa 200
Wow. yung Oh ano my nila, yung goodness. funds na kailangan. Sa lahat-lahat po kasama na yung utilities, yung shelter expenses. Alam mo, I can imagine kung gaano kamahal, providing for all these animals. Kasi I have maybe like 15 cats now kasi nanganak yung pusa namin. I have 15 cats and grabe yung gastos. And sometimes people are telling me, bakit mo ba pinapakain yan? They're just stray cats just living in your backyard. And di ba, syempre, hindi mo kayang pabayaan lang itong mga animals na to eh. Now, Ariza, aside from the challenges ng financial, financial challenges of raising all these animals there at your shelter. Ano pa yung ibang challenges na kinakaharap mo? Especially pag nagkakasakit yung mga animals. Hindi ba sila nagkakahawahan? Syempre together all those cats. Sa amin merong isolation kapag Okay. na-rescue. So may sinusunod na parang 2 weeks doon lang muna sa isolation area. And then pwede lang silang maging roaming after ng rehabilitation. So kailangan po bakunado, kapon na, mahalaga yung kapon kasi para yung behavior nila Yes. nababago. And kapag may sakit po, halimbawa lumambot lang yung dumi nila, kailangan nasa confinement area na para lang ma-monitor namin kung ano ba yung cause, bakit siya nagtatae or bakit matamlay siya. And mahalaga po na madala agad sa vet kasi bilis po mag-decline yung yung health nila, nakakaawa kasi hindi naman nila kayang magsalita kung anong masakit pa nila. Riza, I'm sure it takes a village to help run yung cat house mo. When we take a look at the people actually helping, mga volunteers, if ever you have any staffers, who are the people that come together to help you run yung cat house? Yung anak ko po talaga yung katulong ko. Tapos yung isang helper namin, matagal na, si Ate M, siya yung in charge dun sa mga critical po no, na mga hayop. And ngayon po may dalawa pang additional na helper. Bihirang-bihira po kasi yung may volunteer kasi yung area namin medyo malayo, bukid na. So ayun po, kaya talagang kulang kami sa pahinga kasi kailangan pag hati-hatian yung mga trabaho at iilan lang kami. Right. So, sorry, when you talk about, so parang ang hirap ng ginagawa mo, you have 2 jobs, konti lang kayo na nagsa-staff doon sa cat house, dalawang katulong, yung anak niyo po. What keeps you going dito sa advocacy na to, considering na sabi mo nga 200,000 pesos yung gastos nyo kada buwan? Yeah, that's Ano a lot. yung nagda-drive sa'yo to be able to keep on pushing yung advocacy ng cat house? Ano po kasi, actually ang hirap ipaliwanag pero pag nakita nyo po kasi yung isang hayop na naka-recover, naka-survive, fulfilling yung pakiramdam. And pag nakikita mong nabago yung yung buhay nila, nafi-feel ko na parang sulit naman sulit yung pagod ko. Kahit hindi sila nagsasalita, may plan sila para ipaalam na grateful sila, na thankful Yeah. sila. So, yun po yung But how does the bond with all the animals that you've rescued and what you have around you, what have they taught you with your outlook in life? Kaiba po kasi unlike sa humans, nagbabago yung pakitungo. May mga panahon na na nababago yung relationship sa tao. Pero sila kasi iba. So natutunan ko sa kanila na yung magsakripisyo unang-una. Kasi mahirap talaga. Pero ituturo nila na na nasulit yung yung mag-invest ka ng love. Kasi ipapakita nila na na worth 'yun. And animals love you unconditionally, no? Lalo Yes. na yung mga cats and dogs kasi you're their whole life. Tama 'Di ba? Tapos you rescued them pa from life out there on the street. Speaking of which, I wanted to ask, meron bang isang memorable story ka na, na rescue story mo na one particular animal na talagang Tumatak sa'yo? niligtas mo talaga tong animal na to from life out there? Actually, parang hirap pumili pero ang isa po siguro si Tiu Tiu kasi galing siya sa barangay Palatiu sa Pasig. Isa siya sa Okay. pinakamahirap na rescue kasi parang raid yung nangyari. Ipapakain kasi siya sa ahas. Oh my gosh! Medyo maraming tao yung naging involved para lang mapasok yung yung compound, Okay. para lang ma-rescue yung isang kuting. Tapos
siguro po yung isa si Pulag, wala na siya ngayon eh, no? May cancer kasi siya, isa siya sa nakamalayo naman po na rescue sa Mount Pulag na may ano siya, wala na yung tenga niya, naubos ng ng tumor, ng cancer, pero nabuhay pa po siya ng mahigit 1 taon. Sila yung mga mahihirap po na na rescue. Arisa, what about your wild boar? We are so interested how you rescued a wild boar. Ayun po si Butchie. Actually, ano po talaga siya? So cute! Baboy siya, kaso lumaki na po kasi siya kasama yung dog. So, identity crisis. No, ngayon parang akala niya aso siya. Tapos, so pag nagtakbuhan yung aso, takbo din siya. Oh, so So, ano po siya galing sa So, bakit po, Buchi? Batangas. So, dapat, actually, hindi naman dapat. Ano siya po parang may plano yun doon sa community na katayin siya para sa fiesta or anumang okasyon. Tapos inilapit sa amin kung kaya namin siyang i-rescue. So ayun po, may space naman kami para sa kanya sa farm. So nirescue namin po siya last year. Maliit pa po si Butchie noon, kaya pang buhatin. Kaso ngayon po, parang kasing laki na siya ng sofa. Kaya nandun na po siya sa labas kasi hindi na siya kasya dun sa pintuan na. Ginagawa ba siyang sopa ng mga aso? Again, sir? Ginagawa ba siyang sopa ng mga aso o ng mga pusa? Kung yung mga pigs po ay kasundo? Oo. Yes sir, opo. Kasundo naman, po kasi, ang ginagawa po namin pag may bagong rescue, hindi naman sila agad pinagsasama, may dumadaan sila sa parang introduction. Yes, correct. Para lang po maging sanay sila dun sa tunog nila, sa amoy nila. Kaya po, dun sa compound namin, magkakasama naman. Ms. Arisa, pa-explain naman yung kalabaw po ninyo. Kasi Okay. may isang kalabaw po yung na-rescue din po ninyo. Si Lola Batik po na-rescue siya last year sa Antipolo. 36 years old na si Lola Batik. So, dahil patanda na siya tapos bulag, gusto po kasi siya ibenta sa paggawaan ng corned beef doon. Oh my God, So, don't tell me that I'm gonna cry. Ayun po masakit sa puso isipin na sa tagal ng panahon na siya nag-araro and nagtrabaho para dun sa pamilya, parang papatay na lang siya. So nakakaawa naman. So ni-rescue po namin siya, pero malaking tulong po yung social media doon kasi hindi po namin mabuo yung amount, malaking amount yung kailangan sa kanya. So nag-raise po kami ng funds para ma-rescue si Lola Batik. Tapos po noon, nag-raise ulit kami ng funds para po ibigay yung mga agricultural tools dun sa pamilya para hindi na po sila ulit bumili ng isa pang kalabaw na nagagamitin ulit. Oh my goodness. What you're doing for all these animals, Arisa, talagang nakakataba ng puso, knowing that you care so much for all these animals. I wanted to touch on your advocacy on spaying and neutering the animals. Gaano ba ka-importante talaga na ipa-spay at ipa-neuter natin ang ating mga alaga? Isa pong dahilan kasi isa pong dahilan sa pagtaas ng mga animal cruelty cases kasi dumadami po yung mga strays. So kung yung mga pet owners magpapakapon sila, malilesen yung magiging strays. Kaya po ina-advise namin palagi doon sa iba na kung gusto nating tumulong sa maraming hayop, unahin natin yung mga alaga natin ipakapon. Kasi kalimitan po yung mga strays, galing din naman sila doon sa mga sa mga bahay. That's true. Kaya po kung alimbawa meron tayong mga alaga, mga pinapakain na strays, mahal po talaga pero baka pwede naman pag-ipunan kahit pa isa-isa para mapakapon kasi mabilis silang dumami lalo po yung mga cats. Right. Yeah, Arisa, I love what you're doing, but for our viewers and for your supporters who want to help with your shelter, where can they donate and how can they help you? Ayun po, pwede po silang mag-reach dun sa aming page, pwede silang mag-donate po in kind, kung ano man yung pwede na lang i-donate para sa mga hayop, pwedeng monetary para dun po sa food nila and medical care, pwede rin naman po mag-volunteer dun sa amin para makasama din nila yung mga hayop, malaman nila kung anong pakiramdam or gaano kahirap mag-alaga. Arisa, you're my hero and what you're doing is amazing. Yeah. We'll definitely be there and we'll volunteer to see all the animals. We can't wait. Thank you so much for joining us. Thank you. That's Arisa Dunca, owner of the Cat House.